Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Pagkakataon po natin itong maibulgar ngayon sa oras na ito, ang gimmick na ginagawa ngayon ng Malacanang, no, to manage yung impact ng impormasyon na una nilang nailabas na nag-a-undergo si Marcos ng medical condition ngayon sa kanyang kalusugan. Itong inamin mismo ni Marcos several days ago na may diverticulitis siya. Matapos po na nagpanik sila sa Malacanang nang isinugod sa ospital si Marcos Jr. at overnight naobserbahan siya ng mga doktor at kaya nga nagkaroon ng hindi malinaw, very vague, malabo at gray information instead of full disclosure of public information regarding sa health o kalusugan ni Marcos Jr. bilang presidente. So ngayon, naglumalabas mga videos niya na parang binibisita siya ng kanyang pambansang tagapagtahol, itong si Aling Claire Marites Castro, At all of a sudden, parang kailangan nilang magpaliwanag sa taong bayan. Instead of discussing kung ano ang kanyang kalagayang pangkalusugan, ano ang kanyang medical condition, mga gimmick na alam natin scripted, no? May kunwari nilalaro ni Marcos ang kanyang aso na si anong tawag niya, yung may itim dito sa mukha na pinapakalat nila na binibisita siya ni Aling Claire Marites Castro. Si Oreo, ayun. Parang Oreo biscuit daw, no? Yung may cream sa gitna, no? Yung paborito ng mga bata. And then, sinundan pa ng mga pahayag ng kanyang executive secretary na si Ralph Recto na okay naman daw ang presidente, na ngayayat lang dahil for the last 3 days ay puro tubig at sabaw lang daw ang kanyang intake. Wow! Hindi okay. Kung hindi pala siya okay, bakit kailangan yung magtago? Kung okay siya, ba't kailangan yung gumimik? Iyon. Di po ba? At sana sinabi niyo na lang kung ano talagang kalagayan niya. Sapagkat under the Constitution, hindi pwedeng magsinungaling ang presidente o maglihim ng kanyang kalagayang pangkalusugan if this is already a level of critical illness or yung tinatawag na serious ang antas ng karamdaman niya. No? Kasi kung hindi po niya sasabihin, magli-left in the balance of hanging, no, nakatiwangwang ang Office of the President dahil magkakaroon niya ng vacancy by virtue of incapacity of the President to discharge his duties and functions. Kaya dyan mo po makikita ang konteksto kung bakit nagmamaktul si Tito Sotto na hindi na-impeach at hindi mapapa-impeach ngayon si Vice President Sara Duterte dahil kung siya ang Senate President, inaasahan niya na i-appoint siya ni Marcos na maging kahalili o substitute ni Sara Duterte bilang Vice President, di ba mga kababayan? Yan ay kung pipiliin siya ni Marcos Jr., no? Pero umaasa-asa siya dahil nga nagpapasipsip at nagiging tagapagtaguyod bilang special agent siya ngayon ng Malacanang, hindi para pangunahan ang Senado sa matino at maayos na pamumuno, kundi bilang tagapagtabon-tabon at tagapagtakip ng kinasasangkutan na krimen nila Marcos at Romualdez, mga kababayan, hinggil sa malawakang pandarambong at pangungulimbat at korupsyon sa kabanang bayan. So kaya nga kung nag-Vice President si Tito Sotto, kung napa-impeach nila si Sara, edi kung mamamatay si Marcos o magiging incapacitated, siya magiging presidente. Now you understand why ganon po ang reaksyon na baluktot ni Tito Sotto sa naging unanimous decision ng Korte Suprema na tuluyang nagpalugmok ng basura at binaluktot na impeachment complaint nila laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi matutuloy ang kanyang ambisyon, no? Ambisyoso din itong si Itbulaga, Tito Sotto, no? Kaya balikan natin si Marcos, mga kababayan. Kung hindi totoo na malubha ang kalagayan ninyo, ba't di kayo magpaliwanag ng maayos? According to the Constitution, the health of the President, if it is afflicted by serious illness or critical condition, ay dapat open yan sa mamamayang Pilipino. Sapagkat magkakaroon ng vacancy due to incapacity of the President to discharge the duties and functions of his office. At ang nakalagay po na constitutional successor, at yan din pong pinagdiinan ng Korte Suprema
sa kanilang desisyon, it must be the Vice President who is going to be the constitutional successor to the President. Yan po ang pinag-aalala ni Marcos kung bakit kapit-tuko, todo gimmick sila para ipalabas na okay lang si Marcos. Pero halatang halata po na hindi siya okay. Dahil marami po ang kanya mga public engagements na kinansila. Halimbawa dyan, hindi siya naka-attend sa 3 na mga engagements sa Malacanang lately, including po ang pagbibigay ng award sa isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas sa kanilang mayor na si Joy Belmonte, na alam natin kaalyado niya. Ang humarap lang doon si Ralph Recto, ang kanyang executive secretary. So where is Marcos? Di po ba? At pangalawa, huli na po siya nag-react hinggil dito sa iskandalo na kinasasangkutan ng ating gobyerno, ng ating bansa, kung saan nangingialam at nanghihimasok at nanguupat itong sila Bendalo Tulfo, itong sina Risa Hontivirus at sila Tito Soto, na parang sila ang nagdidikta kung ano ang magiging ugnayan at direksyon ng pakikipag-ugnayan sa bansang China. Kagaya din po ito ni Tarsiela. Itong hambog at arugante na tagapagsalita daw ng West Philippine Sea Alliance o West Philippine Sea Committee ng Pilipinas. Mga 3 araw pa bago makapag-react si Marcos na hindi niya papayagan ang pagdideklara ng persona non grata sa anuman na bahagi ng opisyal o mga diplomat at the head ng mission ng bansang China dito sa Pilipinas. Dapat noon niya pa ginawa yan kung mabuti ang kalagayan niya, di ba, mga kababayan? These are indicators that Marcos is not in good health condition. At malamang sa malamang, hindi lang po ito diverticulitis. Yan na rin po ang pananaw ng maraming mga mamamayan that Marcos is suffering from serious critical illness. Kaya po pinapalabasan nila ng gimmick, ng publicity, na pangtabo na okay lang siya, naglalaro siya sa kanyang aso. 2 pala yung aso doon, ano? Ang pangalan ng isa si Oreo, no? Parang American boxer ang itsura ng aso. Hindi ko sigurado kung American boxer. Yung isang aso ang pangalan niya Claire. Aling Claire ang isang aso, no? Sir, kamusta po kayo, sir? Okay na po ba kayo? Alam natin na scripted po yun. Mga kababayan, to make the public know na kunwari ay okay lang si Marcos. Pero hindi siya okay. 2 beses siyang naglabas-pasok po sa ospital at patuloy po na pinagtatakpan ang kanyang pangkalusugang kalagayan. And that is not in accordance kung ano po nakasaad sa saligang batas. Dapat po, ang naglalabas ng kanyang medical condition in bulletin, no, with panunumpa, ay ang kanyang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, ang kanyang National Security Advisor, ang kanyang Executive Secretary, ang kanyang Department of Foreign Affairs Secretary, DFA, at ang kanyang Department of Health Secretary. Dapat panunumpaan nila na okay si Marcos at hindi siya incapacitated. Dahil sa panunumpa na yan, kung nililito nila at inililihis ang katotohanan, may pananagutan sila. Perjury and iba pang mga kriminal na pananagutan. Pero hindi mangyayari yan eh. Gray area yan, no? Kasi wala namang nakasaad sa saligang batas sino ang magdideklara na incapacitated ang presidente. Wala pang nangyaring ganyan, you know? Ang huling pangyayari na may ganyan po ay ang pagkakaroon ng pagkamatay sa incumbency ni President Manuel L. Quezon nang siya po ay nagpapagamot ng kanyang tuberculosis in the early 1940s at the height ng digmaan sa Pilipinas, no? Or papunta sa digmaan ng sa pagitan ng Hapon at ng Estados Unidos, no? At ng buong World War II. But that was 60, 70 years ago pa. So sa modernong panahon ng politika natin sa panggobyerno at sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas, wala pong nagsasabi who will declare that the president is incapacitated until there is only a part of that provision na nagsasabi na dapat ang pwedeng magsalita dyan at pwedeng magpahayag ng kalagayan ng presidente in terms of a declaration to the public of the public information disclosure regarding sa kalusugan ng presidente ay ang kanyang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, National Security Council or ang kanyang National Security Advisor, Defense Secretary at least, ang kanyang Department of Foreign Affairs Secretary, ang kanyang Executive Secretary, and even ang kanyang
Department of Health. Sila po dapat ay maging tapat sa taong bayan. Pero alam natin hindi nila gagawin yan. Yan po ay gray area. So antayin na lang natin na lumala na ang kalagayan ni Marcos bago mangyari po na declared as incapacitated ang presidente, kasi the Senate, the House of Representatives, and the Supreme Court, wala pong nakasaad na sila o sino man sa kanila ang magdideklara ng incapacity of the president. Mahalaga po yan kasi may 4 po na batayan kung kailan papalitan ang presidente, no, sa Pilipinas, sa ating konstitusyon. Number 1, kung siya po ay nag-resign, papalitan siya ng Vice President. Kaya ang tawag ng Korte Suprema, the Vice President is not just a political ornament. The Vice President is the duly constituted authority to become the constitutional successor to the President. So aside from resignation, pwede rin pong palitan ng Presidente kung ito po ay namatay during the incumbency. Halimbawa, namatay siya bigla, like kagaya na nangyari kay President Ramon Magsaysay at pati din po doon kay Manuel Quezon, sa mga previous political history ng gobyerno natin. So resignation, death. Number 3 po, na-impeach. Ibig sabihin po na-impeach sa House of Representatives and then na-convict at na-remove from office. Ang kay Joseph Estrada po, bagamat na-impeach siya sa House of Representatives, hindi po natapos ang trial sa impeachment court sa Senado dahil nag-take over na ang events like ang People Power 2 sa hindi pagbubukas sa second envelope. Pero natanggal din si Erap. So resignation, death during the incumbency in office, isa pa, impeachment, at ang pang-4, incapacity due to serious illness na nag-render o anumang kalagayan at sitwasyon na naging physically incapacitated permanently or temporarily man yan, may vacancy na mangyayari. Kaya mahalaga po ang punto na ma-establish kung anong katotohanan dito sa kalagayang kalusugan ni Marcos, hindi po ang gimmick na pang-publicity na ginagawa nila ni Aling Claire Marites Castro at paawa effect nila Ralph Recto na kawawa naman ang presidente. Puro na lang sabaw ang inihigop niya at puro na lang tubig. Hindi, sabi nga na isang AI, artificial intelligence generated video, di pa higupin mo rin ng kanin. Hinihigop naman ng kanin kapag ito po ay nadudurog at nagiging lugaw o arroz caldo. Ang dami talagang mga matatabang utak ang mga Pilipino kapag sila po ay nagsasagawa ng political protest nila. Mga kababayan, gusto po nating maituwid na hindi po madadala sa gimmick ang paglalahad ng katotohanan as required by the Constitution on the full disclosure of information na kung ano ba ang totoo at tunay na kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Because you cannot avoid that there are already speculations, ang biglang pangangayayat niya, ang pabalik-balik niya sa ospital at ang pag-miss out niya sa mga public engagements niya ay malaki ang posibilidad na critical illness po ang pinagdadaanan ni Marcos Jr. that he needs to take serious medical leave and serious medical treatment. At yan ay magkikreate po ng temporary vacancy to the office. Yan ang ayaw nila, no? Kasi ang papalit dyan, halimbawa, kung sinasabi ng mga ekspertong doktor na magpapagamot siya dapat at kailangan niya magpagaling within 6 months to 1 year, hindi po pwede na mag-caretaker government sila Ralph Recto at sino pa man sa cabinet secretaries ni Marcos. That is not allowed under the law. Vacancy through incapacity, either permanent or temporary, is a vacancy that must only be substituted. Ang office of the president ay must be, or ang presidente ay dapat papalitan po ng vice president bilang constitutional successor, either temporary incapacity or permanent incapacity. So pag ito po ay critical illness, kailangan lang halimbawa mukhang malapit-lapit sa hula at pananaw ng tao na baka seryoso, hindi lang diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng bituka, baka cancer of the colon. Nagkakaroon po ng ganitong pananaw ang taong bayan dahil wala po ang full public disclosure, honesty, and transparency
on the part of the Office of the President at pati ng kanyang cabinet officials. Hindi malayo po na may katotohanan ang pananaw na yan na lagpas pa sa degree ng pagiging critical illness sa diverticulitis na pamamaga lang ng bahagi ng kanyang bituka ang nararanasan ni Marcos Jr. At kung cancer po yan, stage 3 or stage 4 or stage 2, whatever, and it requires treatment that can affect his mental, physical condition, then there is an existence of temporary vacancy. At hindi pwede mag-hold over o take over as caretaker sila Ralph Recto at ang kanyang cabinet officials. And under the law, it must be the Vice President. Kung 6 months yan, kung 1 year yan, or permanent man, na hindi na siya makakabalik sa kanyang pagiging presidente. The constitutional successor is the president, is the vice president. Yan ang ayaw mangyari ng mga tauhan ni Marcos at ni Marcos mismo at ni Lisa Araneta at nila Tambaloslos Romualdez. Bakit? Kasi alam nila na hahabulin sila ng batas, papanagutin sila at paparusahan sila sa nangyaring malawakan at napakalubhang pangungurakot at pandarambong sa kabanang bayan na pinangunahan nila Marcos, ng pamilya niya at nila Romualdez. At ang mga alipuris nito na mga tauhan niyang mga sindikato, yan din po ang ikinatatakot nila na kung mawawala na sa poder si Marcos, pati po sila ay maiimbestigahan din. Ito sila Ralph Recto, may pananagutan pa ito sa PhilHealth na kanilang pasimuno na durubuhin ito at ilagay sa unprogrammed appropriation para papunduan ang mga proyekto na kinurakot, lalo na mga ghost flood control projects, mga kababayan. Ganon din po ito sila Bersamin, sina Bunuan, marami po. Many of them are targets for prosecution and dapat bawian ng kayamanan, parusahan at ipakulong. That is the reason na takot sila, lalo na ang nakaupo ngayon na Vice President ay si Sara Duterte. So siya po ang designated ngayon to be the constitutional successor to the President. Sakali po mag-resign si Marcos, mamatay si Marcos, o kaya ma-impeach at ma-remove si Marcos, which is medyo malabo itong pangatlo, yung pang-apat, incapacity of the President. So either temporary yan, pag sinabing temporary, 6 months, 1 year, until gumaling siya, or permanent, dahil hindi na siya makakapagpatuloy pa na mag-function ng kanyang sitwasyon dahil sa kanyang kalusugan. So hindi pwede po na magmuro-muro ng gimmick, ng publicity, ng scripted na mga, alam natin po ay ginagawa nito ng script ng mga PR consultants ni Marcos at ng Malacanang. No? By the hundreds of millions ang bayad dyan. Yung gimmick na naglalaro siya kay Oreo, yung pangalan ng kanyang aso, at ang isang aso ay si Claire. Hindi makamove on sa aso si Ka Eric. Siyempre, iba pang asungot ni Marcos, si Ralph Recto, ay nakikisawsaw din. Itong si Tuta Soto, akala niya magpresidente siya kung mamamatay si Marcos, kung na-impeach sana si Sara, or mai-impeach si VP Sara Duterte. No? But, seriously talking, ito ngayon ay isang predicament. No? Isang sitwasyon na hindi po natin mapupwersa other than kapag naging tapat ang kanyang mga gabinete na ilalahad nila ang totoong kalagayang pangkalusugan ni Marcos. Kaya gumigimik sila dahil sa tingin ko nga, you don't need to do the gimmick of playing with your pet dog and your pet aso na si Claire and then pretending to be you are just surviving the three days ordeal of being provided only fluids through sabaw and tubig. Kung totoong hindi yan seryoso, just do your work and show to the people na kaya mong panindigan at gampanan pa ang pagka-presidente mo if you are trying to prove na hindi ka malubha sa iyong karamdaman. It's a different thing. Nagagamit ka ng gimmick at publicity upang lituhin at linlangin ang mga mamamayan. Which is the way Marcos right now is trying to survive by pretending that he is okay. Di po ba mga kababayan, may kasabihan tayo, okay lang po ang hindi maging okay. Aminin mo na lang. Kapag hindi na maganda, sabi ni Kabayo Vice Ganda, itigil mo na. Dahil hindi na maganda Di po ba? Ang gimmick na ito ay nagpapakita na ang
attempt nila Marcos is not to do the full disclosure of public health information regarding the health of the president. Dahil natatakot sila na magkaroon ng real ground for incapacity, temporary man or permanent, that can make the vice president become the president as a constitutional successor. At mananagot sila sa kanilang mga ginawang paglapastangan na pag-abuso sa kapangyarihan at pundo at kaba ng bayan, na siya namang dapat gawin ng susunod na presidente, lalo na ni Sara Duterte. Yan, mga kababayan, the gimmick at the palace is an attempt to prove na hindi pa daw malubha ang karamdaman ni Marcos. Nangihina lang siya ng konti. Wow. But truth can only be partially or temporarily suppressed. Lalabas at lalabas po yan, at kapag ang karma ay maniningil, baka paglabas ni Marcos, dahil tinatago nilang katotohanan, para ma-confirm na may vacancy, kailangang bangkay na siya? Kailangan bang hindi siya magpakita na nagpapagamot siya? But kapag lumubha po ito, at kapag may katotohanan sa katotohanan, na colon cancer ito or something else more serious and critical than diverticulitis, hindi maigugupo po ang katotohanan na si Marcos ay talagang mawawala sa kanyang pag-perform publicly bilang presidente. So kailan nyo aminin? Kung malubhang malubha na, stop playing around with truth and come out with full disclosure of the real health condition, physical and mental and medical situation of Marcos Jr. before it's too late. Bago siya kaladkarin ng taong bayan at bitbitin sa ospital, kung hindi man sa kulungan. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo, at sa gustong tumulong sa People's Movement na Bangon Sambayanan, our GCash line and line of support coordination ay ang numero na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Mga kababayan, Rohilda Celis po, kay Langging po yan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig, at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bye for now. Ito po si Ka Eric.